Solid webcomic chapter mga tol, napalaban na nga ang pinakamalakas na kalbo versus kay Drive Knight. Nalaman natin na isa nga itong AI na gawa mismo ni Metal Knight, pero hindi nga si Dr. Boboy ang kalaban mga tol, kundi ang doktor ni Genos na si Dr. Coseno. Siya raw pala talagang evil scientist mga tol at gusto niya ngang wasakin ng mundo. So One Punch Man webcomic chapter 156 at nagsimula nga mga tol sa grupo nila sa Saitama dyan sa may labas ng Hero Association. Bali may pangalan nga ang grupong yan nila kalbo na tinatawag nga na Hero Name Victim Association. Bali sila nga yung mga hero na talagang pangit yung hero name. Katulad na lamang kay Saitama na Cape Baldi. Natutuwa nga ang mga kasamang yan ni Saitama dahil sa dumating na ang pinakamalakas na executive nila. Pero talagang hopeless na nga raw ang sitwasyon dyan sa battlefield. Binigay nga raw nila ang makakaya nila at talagang ginagamot nila yung mga na-injury. Kaya tinanong nga nila dyan si Kalbo kung plano ba nitong lumaban hanggang sa huli. At kung may tutulong nga raw sila, sabihin nga lang daw ni Saitama. Mula nga dyan, tumalikod na ang pinakamalakas na kalbo at sinabing iikot at uubusin niya nga raw muli ang mga robot. At habang ginagawa niya nga raw yun, ang mga kasama niya naman na yan ang bahala sa may likod. Pero mula nga dyan, ayaw pumayag ng mga kasama niya dahil sa imposible raw ang mga ito. So alam nilang malakas si Saitama pero hindi nila alam kung gaano nga ito ka-overpower. At sinabi niya na nga lang na okay lang siya at maglaylo lang daw ang mga ito. At mula nga dyan naisip niya si Genos dahil pag magkasama sila ito na nga ang bahala sa likod. At nasabi niya na ganun daw pala kalakas si Genos. At speaking of Genos, cut na nga rito mga tol sa hideout ni Metal Knight kung saan makikita natin dyan na inatake na nga ni Genos si Dr. Boboy at makikita natin ang dugo sa bibig nito. Sabay nagpakita nga rin si Child Emperor at talagang pinipigilan niyang si Genos. Nagpakawala nga siya ng mga mechanical arm niya pero gamit nga lang ang laser sa mata ni Genos pinasabog niya ang lahat ito. Pero sa mga punto nga na yan nagkaroon ng pagkakataon para umatake si Dr. Boboy at mula nga dyan nasuntok niya nga mga tol sa mukha yang si Genos. Makikita natin na parang lumolobo nga yung muscle ng kamay niya dyan at sinasabing yan nga raw integrated chip memory nanometal into electrovicious fluid linking with bioelectric current to generate instantaneous output. So napakahaba ng paliwanag mga tol pero basically ang kapangyarihan nga raw niyan nasa 1/3 ng power ni Super Alloy Darkshine. Yan nga raw yung nanakaw na battlesuit technology at yan yung latest performance nito. Yung killing power nga raw niyan talagang napakataas kaya hindi niya nga raw sana gagamitin yan. At dito makikita natin ang napakatinding full body niyang si Dr. Boboy. Sinasabi niya na ngayon halos lahat ng bahagi ng katawan niya mechanized cyborg na. Yung ilang artificial organ niya nga raw at joints na damage pero hindi ito fatal. Bukod nga raw dun nag-reinforce din siya sa bungo niya kaya wag isipin niyang si Genos na mapapatay siya agad-agad nito. At tinawag niya si Genos na second rate mod. At sagot nga lang ni Genos, tingin ba raw ni Metal Knight makakalaban nito sa ganyang level. Pero mula nga dyan mga tol bigla na lamang nawasak ang pader at nagsulputan ng mga robot ni Metal Knight. Inatake nga ng mga ito si Genos at ang iba naman pinoprotektahan si Metal Knight. At nabibigla si Child Emperor na talagang marami pa raw ganyan yang si Dr. Boboy. At dito habang binabanata ng mga robot yang si Genos, sinabi ni Metal Knight na hinayaan niya nga lang daw yang si Genos. Pero sa umpisa pa nga lang daw alam niyang kalaban niya ito. Pero grabe dito si Genos mga tol dahil sa isang saglit winasak niya nga ang napakaraming mga robot. At sabi nga dyan ni Genos, of course magkalaban nga raw sila at siya nga raw mismo ang papatay dyan kay Dr. Boboy. At dito naisip ni Genos mga tol na gumagamit yang si Genos ng complex magnetic manipulation at talagang perfect nga raw ang pagkontrol sa kapangyarihang yan. Kaya kung ganun ang brainwaves niyang si Genos talagang amplified at nasa dangerous territory na. Kaya sinabi niya na nga lang yan kay Genos kung naiintindihan ba nito ang mangyayari kung papatayin siya nito. Sagot naman ni Genos, ang weapon nga raw niyang si Metal Knight talagang pinapatay ang napakaraming mga tao ngayon kaya ni-remodel nga raw siya para patayin niyang si Metal Knight. Kaya dito sinabi naman ni Metal Knight kay Izumo kay Child Emperor na umalis na nga ito dahil sa hindi nga nito kayang i-handle yang si Genos. Pero grabe mga tol ang sinabi rito ni Genos dahil hindi niya nga raw hahayaang makatakas ang batang yan at papatayin niya nga rin daw yang si Child Emperor. Paliwanag naman ni Metal Knight yung mga nangyayari raw sa labas hindi niya kagagawan. Ang mga yun nga raw mga chip copy ng mga nanakaw na technology mula sa kanya. Yun nga raw yung mga general purpose combat unit niya, ang mga tinatawag niyang metal pawn. At para mawasak nga ang mga yun gumawa siya ng mga
higher class model na tinatawag niyang mga bishop. Pero nung i-deploy niya nga raw ang mga ito, inatake naman ng mga Neo heroes. Pero sabi nga lang dyan ni Genos, nagsisinungaling daw ang matandang yan. Pero sagot nga niyang si Metal Knight, hindi raw alam niyang si Genos na siya lamang yung nag-iisang kayang patigilin ang robot army na yon. At kung papatayin nga raw siya, siguradong hindi mapipigilan ng mga ito ang napakatinding robot invasion. Sagot naman ni Saitama, kung hindi nga yung titigil, siya nga raw at ang sensei niyang si Saitama uubusin ang mga robot na yon. Pero bago nga raw yun, kailangan niya munang tapusin niyang si Metal Knight. At habang nangyayari yan, dito naman sa My Hero Association, ipinapakitang may lumilipad na spaceship. Rectangular nga lang ito at kulay itim, at masasabi natin na parang pareho nga yan sa Black Cube ng God. At patuloy nga itong nagdadrop ng napakaraming mga robot dyan sa may labas ng Hero Association. Habang tinitignan nga ito dyan sa baba ng pinakamalakas na kalbo. Napansin nga agad ng mga tao dyan sa Hero Association ang airship na yan, at nasabi nga rito ni Siege na napakalaki nga raw ng stealth drone na yan, at ang reinforcement nga raw ng mga kalaban talagang umuulan. Pero mula nga dyan mga tol, ito na ang pinakamalakas na kalbo, at kasunod nga dyan, ayan na nga, bagang! Ginamit nga dyan ni Saitama mga tol ang kanyang killer move, Serious Series, Serious Squad. At sa napakatinding atake ni Saitama mga tol, pinalipad niya nga sa space ang airship na yon. At mula nga dyan, talagang biglang-bigla ang mga tao dyan sa Hero Association. Bigla na nga lang daw nawala ang enemy drone, at nakita nga nilang lumipad dito ng napakalayo. Wala nga raw damage siya nangyaring pagsabog, pero ano nga raw kaya talaga ang nangyari? At sino nga raw kaya ang lumalaban para sa kanila? Sabi naman dito ni Siege, paano nga raw kaya yung mga na-deploy na kalaban sa baba? Siguradong napakaraming araw ng mga ito, at ano nga raw kaya ang pakay nila? Pero mula nga dyan mga tol, ito na nga muli ang pinakamalakas na kalbo, at kaharap niya na nga ang napakaraming robot na dineploy dyan malapit sa Hero Association. Kilalang nga nila si Saitama mga tol, yan nga raw A-class rank 39 hero na si Cape Baldi. At ngayon tatapusin nga raw nila ito. Sila nga raw ang mga enhanced monster squad, at ang kada isang araw sa kanila mga disaster level dragon. At ang grupo pa nga lang daw nilang yan talagang mas malakas pa sa kabuuan ng Monster Association, at talagang hindi raw makakatakas yang si Saitama. Pero kasunod nga yan, ayan na nga, bagang! Ginamit nga dyan mga tol ni Saitama ang ataking 200 consecutive normal punch, at sa napakatinding atake na yan mga tol, talagang sinaglit niya nga ang mga enhanced monster na yan. So talagang hindi nga natin masasabi mga tol kung talagang mas malakas ba sila sa entire Monster Association, dahil ganun pa nga rin mga tol, one hit pa nga rin sila sa pinakamalakas na kalbo. Kat naman muli dito mga tol kila Genos, sinasabi nga dyan ni Dr. Bopoy na inobserbahan niya na nga raw si Saitama, at naiintindihan niya nga raw na talagang napakalakas nito. Pero kahit na nga raw gaano kalakas ito, kung may delay sa information, talagang hindi mapipigilan yung walang tigil na pagsulpot ng mga kalaban. Hindi nga raw ito labanan ng lakas lamang, kundi calculation. At siya nga lang daw yung nag-iisa na kayang i-pinpoint yung location ng headquarters ng kalaban nila. Pero sabi nga lang dyan ni Genos mga tol, papatayin niya nga raw yung si Metal Knight, wawasakin ang laboratoryong ito, at tatapusin niya ng usapan nilang yan. At mula nga dyan, sinabi ni Dr. Boboy na niloloko raw yang si Genos. Naiintindihan ba raw nito kung ano ba talaga siya? Sinabi raw nito na niremodel siya para i-eliminate ang evil. Pero saan ba raw nanggagaling ang impormasyon nito patungkol sa evil na yon? Mula nga dyan, ikat naman dito muli mga tol kay Saitama. Dyan sa likod niya, may biglang nagsalita at sinasabing hindi nga raw siya nag-e-expect ng mataas. Pero kahit na nga raw ang mga enhanced monster na yun na talagang na-refine ng maraming beses para ma-upgrade, hindi man lang siya nabigyan ng oras. Nakakuha na nga raw siya ng fair amount of data, at yung si Saitama nga raw talagang hadlang sa mga plano nila. At mula nga dyan mga tol, ang robot na to nag-transform, at siya pala walang iba kundi si Drive Knight. At habang nangyayari yan, pinapaliwanag nga ni Dr. Bobo yang si Drive Knight. Talagang nagsisinungaling nga raw si Drive Knight dyan kay Genos, at isa nga raw itong AI. Yang si Drive Knight nga raw isang incomplete AI na ginawa niya,
pero ninakaw nga ito at yung mga utos sa kanya binago. Kahit na nga raw yung mga robot na may pangalang Machine God Series siguradong nakabase kay Drive Knight. Binago ang program sa mga yun at capable nga silang atakihin ng mga tao. Kahit na nga raw hindi tapos si Drive Knight, yung konsepto nga nito meron siyang hero type thinking AI. May nilagay nga raw siyang safety lock para masiguro na kahit na anong pagkakataon hindi nga nito aatakihin ng isang tao. Pero kahit na nga ganun patuloy itong binibigyan ng maling impormasyon ng master niya at talagang patuloy na kinakalculate ni Drive Knight na siya nga si Dr. Boboy ang kalaban. At although kaya nga raw nitong i-pinpoint yung location niya, hindi nga ito makagawa ng sarili niyang aksyon. Kaya nagpapadala na nga lang daw ito ng mga robots at mga modified monster para patayin siya. At naubusan na nga raw ito ng pasensya at yun yung rason kung bakit nagsisinungaling ito kay Genos. At inutusan niyang si Genos na atakihin niyang si Dr. Boboy. Sagot naman ni Genos wala raw proof yang si Dr. Boboy, pero sagot nga ng matanda mag-isip nga raw ito. Wala naman daw talagang rason niyang si Genos para talagang patayin siya. Ngayon nga raw na-track niya na yung mga information sa mga nanakaw sa kanya. Medyo nahirapan nga raw siya pero dahil sa napakatinding deployment ng mga ito ngayon one step away na lamang siya para malaman niya ang mastermind sa napakalalang pangyayaring ito. Sabi naman ni Genos talagang hindi raw mapapagkatiwalaan niyang si Metal Knight yung mga napakatitinding nangyayari sa mundo at wala itong ginagawa. Pero sagot nga ng matanda hindi naman daw ganun, iba nga lang daw talaga siya mag-isip. Ang humanity nga raw talagang nagkaroon ng damage pero hindi nga ito mamawipe out. Pero kung siya nga raw matatalo sa kalaban niya siguradong magwawakas nga raw agad ang mundo. Kung siya nga raw yung klase ng tao na madadala lamang sa ilang buhay ng mga sibilyang hostage siguradong napakadali ngang maghahari ng kalaban niya. Ngayon nga raw sa mga puntong ito talagang na-pinpoint niya na ang location ng mastermind. Kaya kung gusto nga raw malaman niyang si Genos ang totoo bakit hindi raw ito sumama sa kanya. Mula nga dyan talagang grabe dito yung galit ni Genos mga tol. Wag nga raw siyang paglaruan ng matandang yan. Yung mad cyborg nga raw na ginawa nito inubos yung pamilya niya. Wala nga raw duda yung si Metal Knight nandun nung mga time na yon at talagang hindi niya nga lang daw maalala ng mabuti. Pero mula nga dyan sabi ni Dr. Boboy mga tol isa nga raw yung manufactured memory at talagang biktima nga lang daw yung si Genos. So kumbaga mga tol inilagay nga lang sa memorya ni Genos yung patungkol sa mad cyborg na inubos yung pamilya niya. So hindi natin siguro kung totoo bang nangyari yon dahil sa siguradong binago nga kung ano man yung alaala ni Genos. Mula nga dyan talagang mas lalong nagalit yang si Genos at sinabi niyang papatayin niya na yang si Dr. Boboy. Pero dito nga habang nakatingin sa monitor ang matanda talagang biglang bigla siya dahil sa may ginagawa ng araw ito na against sa humanity. Yung shutdown command niya nga talagang hindi gumagana at yung safety program niya na-override. Mula nga dyan nasabi niyang nalampasan na siya ng kalaban niya at yung mga research data na nanakaw sa kanya hindi lang patungkol sa mga AI kundi pati na nga rin sa cyberization at mukhang kinamumuhian nga raw talaga nito ang pagiging isang tao. At mula nga dyan mga tol nabanggit niya na ang pangalan ni Coseno, ang doktor mismo ni Genos. Tinanong nga dyan ni Genos kung sino ba ang inaatake ni Drive Knight at sagot nga ni Boboy ang location ng Hero Association. At tanong naman muli ni Genos ano bang sinasabi nito patungkol kay Dr. Coseno. Pero mula nga dyan biglang namatay yung monitor ni Dr. Boboy. Sabi naman ni Child Emperor i-connect nga ito sa satellite niya at mula nga dyan mga tol nakita na nga nila ang mga nangyayari sa Hero Association. At dito sa may labas makikita na meron niyang kaharap yang si Drive Knight. At nakita nga mismo ni Genos na ang kaharap niyang si Drive Knight ang sensei niyang si Saitama. Kaya tinanong ni Genos kung bakit ba lalabanan ni Drive Knight ang sensei niya. At sagot nga dyan ni Boboy pareho nga lang daw yang si Drive Knight at si Genos. Pareho raw silang po ni Dr. Coseno at tumutulong nga raw ang dalawa sa planong pagwasak ng mundo ng evil scientist na si Coseno. Pero sabi naman ni Genos si Dr. Coseno nga raw inatake kagabi at namatay. At dahil nga raw yun sa assassin na pinadala niyang si Dr. Boboy. Sagot naman ni Boboy ang masasama nga raw talagang magagaling magpanggap at talagang kinalculate na nga raw ni Coseno ang araw na ito at yung absence nga raw ng ibang mga hero talagang nasa plano niya na. At mula nga dyan naalala
naalala ni Genos yung mga huling sinabi sa kanya ni Dr. Coseno, kung saan sinasabi nga nito na gusto niya na nga lang daw sumuko sa laban at mamuhay na lamang ng payapa kasama si Genos. At dagdag pa nga ni Popoy talagang ina-upgrade daw yang si Genos para dun sa role na atakihin siya. Kilala niya na nga raw si Coseno mula pa dati at probably ngayon daw nakikinig ito sa usapan nila. At si Dr. Coseno nga raw ay buhay pa. At kasabay nga niyan mga tol pinapakita yung hikaw ni Genos at probably dyan nga nakikinig si Dr. Coseno. Sabi naman ni Genos hindi nga raw gagawin ni Dr. Coseno ang mga bagay na yan. Napakabait nga raw nito, lagi siyang pinoprotektahan at in-upgrade siya ng maraming beses. Pero sagot nga ni Metal Knight, yung isip nga raw niyang si Genos talagang tinatampered at talagang hindi nga raw ito magkakaroon ng duda kay Coseno. Pero wala nga raw talaga itong alam patungkol sa doktor na yon. At mula nga dyan mga tol parang nag-malfunction na nga rito yung si Genos. Napakabilis nang gumagalaw ng ulo niya dyan habang sinasabi niyang eliminate. At kapansin-pansin dyan sa screen na pinapakita nga mga tol ang pinakamalakas na kalbo. Hanggang sa parang nababaliw na nga yung si Genos mga tol at tuluyan nga siyang lumipad palabas ng laboratorio. So probably mga tol ang target niya na nga ngayon walang iba kundi ang sensei niyang si Saitama. So talagang si Dr. Coseno yung kalaban mga tol at matindi nga to dahil sa alam naman natin na nakuha niya nga yung data ni Saitama. Bukod nga dun nakita natin na nare-revive nga si Boros. Probably si Dr. Coseno nga rin ang may kagagawa nun. Anyway, eto na nga, dumako na tayo sa exciting part. Saitama versus Drive Knight. Mula nga dyan ginamit agad din Drive Knight ang kanyang tactical transformation silver kung saan parang naging espada nga yung kamay niya dyan. Inislash niya nga dyan ng napakaraming beses yung si Saitama pero parang wala ngang nangyayari. Habang sinasabi ni Kalbo na parang nakita niya na nga raw yan dati at tinanong niya kung isa ba raw yung hero. At kasabay nga niyan winasak lang ng pinakamalakas na kalbo ang kamay niyang si Drive Knight. Dahil nga dyan ang sunod na ginamit ni Drive Knight ang kanyang tactical transformation bishop. Napakalaki niya nga dyan at talagang sobrang bulky niya na. At napansin naman ni Saitama na parang hindi na raw gumagalaw yung mga robot sa likod. Kaya tinanong niya nga kung yung si Drive Knight ba ang nagbibigay ng utos. Mula nga dyan talagang biglang-bigla ang mga kasama ni Saitama dahil sa talagang seryoso nga raw yung si Drive Knight at papatay na si Saitama. At sabi naman dito ni Black S tumakbo na nga raw yung si Cape Baldi. At mula nga dyan mga tol hinawakan na nga rito ni Drive Knight si Saitama. Pinipiga niya nga ito ng napakatindi pero parang wala nga lang sa pinakamalakas na kalbo. Nasabi niya nga dyan na nakakainis na ito at kasunod nga niyan talagang wasak ang transformation na yan ni Drive Knight. Tumalo na nga lang siya dyan at nasabi niyang talagang malakas raw yang si Saitama. Hindi niya nga raw gustong i-reveal ito pero hindi siya pwedeng magpigil. Perfecto nga raw ang form niyang ito at ito na nga raw ang secret biological data ni King. Ang sinasabing pinakamalakas na taong nabubuhay sa planeta. Mula nga dyan ginamit niya na nga mga tol ang napakalakas na tactical transformation King. Pero dito grabe yung nangyari mga tol dahil sa bigla na nga lang siyang napaluhod. At parang unti-unti daw na nauubos yung kapangyarihan niya. At mula nga dyan dito bumagsak na naman siya at talagang nawalan nga siya ng lakas. Kaya ang nagawa na nga lang ni Drive Knight i-release ang transformation na yan. At nasabi niya mukhang nag-malfunction ang tactical transformation na yun ni King. Maring nahulaan nga raw ni King na mangyayari ito kaya napakahinang biological data yung nakuha niya. Sabi niya naman kay Saitama ang lakas nga raw nito at ang lahat patungkol dyan kay Saitama talagang nag-exceed sa expectation niya. Sabi naman ni Kalbo kung tapos na nga raw ito sa mga transformation niya sabihin na lamang sa kanya kung saan ang hideout ng mga robot at pupunta na nga raw agad siya doon. Pero sabi nga dyan ni Drive Knight hindi pa nga raw tapos. Ang utos nga raw sa kanya ang pabagsakin ng Hero Association at devoted nga raw siya sa doktor niya hanggang sa huli bilang Hero of Justice. Pero sabi nga ni Saitama ang ginagawa nga raw nito hindi isang justice at napapatanong nga siya kung paanong naging isang S-class hero ang kaharap niyang yan. Pero sagot nga lang dyan ni Drive Knight talagang justice daw siya at yung combat power niya talagang na-activate lamang para sa hustisya at ganun nga raw siya prenogram at kahit na sino pa raw na humarang sa hustisya niya kailangan niyang i-eliminate. Pero sabi nga dyan ni Kalbo hindi nga raw siya ang dapat nakalabanin nito. Sagot naman ni Drive Knight ang utos nga
nga raw natapusin niyang si Saitama naibigay na. Sabi naman ni Kalbo pumapatay nga raw ito ng tao dahil sa utos ng kung sino at anong klaseng hustisya ba raw yon. Sagot nga lang ni Drive Knight, yung nagbibigay nga raw ng utos talagang may sinusundang hustisya at dahil sa sumusunod siya sa utos nito hustisya nga rin daw yon. Sabi naman ni Kalbo mag-isip nga raw ito at tinanong niya nga kung robot ba yan. Sagot naman ni Drive Knight, oo, robot nga raw siya. Siya nga raw ang hero AI na si Drive Knight at ang tunay niyang pangalan Machine God G-Series 0. Sabi naman ni Kalbo hindi nga ito tao, meaning ginawa nga ito sa setting na maniniwala siya na talagang isa nga siyang hero. At mula nga dyan pinukpok niya nga at kinalug-kalug niya ang ulo niyang si Drive Knight dahil maaaring somehow maayos nga raw yung program nito. Pero mula nga dyan biglang ginamit ni Drive Knight mga tol ang tactical transformation gold. Inatake niya nga si Saitama pero nakaiwas nga agad dito. At kasunod nga niyan dito biglang pinitik nga siya ng napakalakas ni Saitama habang sinasabi na i-awaken nga raw niyang si Drive Knight yung sarili niyang will. Talsik nga dyan mga tol si Drive Knight pero talagang hindi pa nga siya tapos. At ngayon daw gagamitin niya ng kahuli-hulihan niyang tinatago. Ang form nga raw na ito mula mismo sa biological data at combat observation niyang si Saitama. Mawawasak nga raw siya pero hindi makakawala yang si Saitama nang wala man lang injury. At mula nga dyan mga tol ginamit na nga ni Drive Knight ang limited remove tactical transformation Saitama. Napakatindi mga tol ng transformation niyang yan kung saan parang hinigop niya nga yung mga energy na nagmumula sa ibang mga robot. At mula nga dyan sa napakatinding panel na to ito na nga yung tactical Saitama form niya. Grabe, kalbo nga rin siya mga tol at siguradong napakaangas nito pagdating sa manga. Sabi nga dyan ni Drive Knight talagang nararamdaman niya nga raw yung napakalakas sa loob niya at salamat nga raw dyan kay Kalbo at talagang naging special siya. At kasunod nga niyan binanatan niya sa tagiliran ng napakatindi ang pinakamalakas na kalbo habang sinasabi niya nga natatapusin niya yung si Saitama. Pero mula nga dyan mga tol kahit na sobrang lakas ng ginawang pag-atake ni Drive Knight hindi man lang natinag ang pinakamalakas na kalbo. Nawasak nga lang yung paligid dyan pero walang nangyari kay Saitama at nakatayo pa nga rin siya dyan. At sabi niya nga dyan mga tol ang program nga raw na yun talagang hindi alam ang tunay na hustisya at talagang naiinis na nga raw siya. Ang totoong kalaban nga raw kung sino man ang gumawa sa robot na yan. Kasunod nga niyan mga tol babanat pa nga rito si Drive Knight Saitama Full Max Genocide Punch. Pero sa napakatinding suntok na binitawan ni Drive Knight mga tol siya nga mismo yung nawasak. At sa napakasimpleng suntok na binitawan ni Saitama mga tol talagang durog nga dyan si Drive Knight. So tingin ko mga tol talagang napakalakas ni Drive Knight sa transformation niyang ito. Yun nga lang talagang hindi masusukat kung gaano katindi yung durability ni Saitama. Kaya makikita natin dyan mga tol na mismong yung katawan nga ni Drive Knight yung nawasak. Kumbaga mga tol parang hindi nga kayang i-replicate si Saitama mechanically ng kung sino man. Sasabi natin na mas naging matindi pa nga yung laban ni Saitama kesa kay Cosmic Form Garo. May Saitama mode nga rin si Garo nung mga time na yon pero hindi nga ganito kabilis yung nangyaring laban. Well, titignan pa rin natin dahil webcomic nga ito at talagang mas pinapahaba nga pagdating sa manga. Anyway, ayun nga lang kabo ng video natin mga tol. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!